Ito na yung day 7 namin and last day sa Tokyo. Shinkansen or bullet train ang aming sasakyan. May kamahalan pero kailangan. Yun kasing 6 to 7 hours mong biyahe ay magiging 2.5 to 3 hours lang kung magbo-bullet train ka. Hindi na kami nagpa-reserve at on the spot na lang kaming bumili ng ticket nito. May particular couch dun sa mga non-reserve. Pag non-reserve, mas mababa ng konti yung presyo nito pero first come first serve basis yung upuan. In fairness naman sa bullet train, ang ganda dito, parang nasa loob ka rin ng plane. Ang kagandahan ay kami yung nasa unahang pila. Kaya pagbukas ng train ay kami yung unang pumasok at syempre, marami pang upuan. Baon ka na lang din ng charger mo kasi pwedeng mag-charge dito. Ganito kabilis ang takbo pero hindi naman pala nakakahilo. Original plan talaga is pupunta pa kami ng Kyoto pero pinagpaliban muna namin dahil ang mahal na pamasahe kapag puro Shinkansen. Kung dadaan pa kami rito ay aabot ng 22,000 pesos pamasahe pa lang sa bullet train. 22,000 per head pero kung i-skip namin tong Kyoto ay makaka 14,000 lang kami. Kaya naman minaximize na lang namin yung lahat ng dapat puntahan sa Tokyo. Actually hindi nga namin napuntahan lahat. Ito ang 7th day namin ay naubos lang sa pagpe-prepare ng gamit, pagbili ng ticket, paghihintay ng train, at travel time na almost 3 hours from Tokyo to Osaka. Yung mga oras na to ay malapit-lapit na nga kami sa aming bababaan. Ito yung aming tutuluyan. And we're here. Akala ko nga ay malapit sa Shin Osaka itong bahay na to. Doon pala ay halos 1 kilometro ang layo kaya napataksi tuloy kami ng di oras. Konting pahinga lamang at naisip na namin pumunta sa Dotonbori. Number 1. Dito sa Dotonbori ay merong Ichiran no pork. Guys, epic fail. Kaya pala walang pila. 7:30 pa lang, wala na, sarado na. Ano daw, yung mga binigyan na lang ng number, yung makakakain. Yung pagbili ng number has ended na daw. Kaya, yun, alis na nga kami. Hanap kami ng ibang makain. Paano ito? Kamot ulo, kamot sintido. O siya, hanap na lang kami ng ibang makakainan. Okay lang naman, kaso mahal yun eh. Okay yun. Dito na tayo, hindi man tayo makabalik mo. Ubus yung oras namin sa paglipat from, ano ba ito? Tokyo to, Tokyo to dito sa Osaka. Ubus oras namin. So, Umikot-ikot muna kami para mag-isip saan kaya kami kakain kung walang Ichiran pala. Yung huling punta namin dito ay meron kaming unlimited na kinainan na ang sarap naman talaga, may presyo pero nakakatuwa kasi umiikot lang yung pagkain, orderin mo lang and machine na yung bahalang mag-deliver sa'yo. Dito nga pala sa Dotonbori ay napakaraming store. Hindi lang kainan, lahat na ng shops, pang pasalubong, mga damit, shoes, lahat ng hinahanap mo ay halos nandito na rin. Kung mapapansin nyo ay dikit-dikit nga ang mga tindahan dito, yung mga drugstore, mas murang bumili dyan guys ng mga pampasalubong. siyempre, pupuntahan sila ito. Parang Divisoria sa Pilipinas, sobrang daming tao dito. Ang nakakatuwa lang dito ay hindi ka ganong worried na baka mawala yung gamit mo dahil napakaraming tao. Wala pa rin kaming naiisip na kainan, meron na yung kasama ko kaso sabi ko ang mahal, sayang naman. Kaya laro muna kami para makapag-isip-isip pa. Sawi din sa laro, kaya sige na nga, nandito kami sa Teppanyaki.
Mababait yung crew dito, yung isa nga ay kamukha pa ni Bea Binene. Nakapunta lang nga daw siya sa Pilipinas, particularly in Manila. In-explain na nga nila dito yung generation ng baka na ginagamit nila dito, pati na rin yung certification. Ang totoo nga niya, dito ko lang nalaman na yung ilong pala ng mga baka ay parang fingerprint ng tao. Ito nga yung certification nila, oh. This is it, pansit. Napakasarap niyan, guys. Ang lambot. Pinili talaga namin na dito kami sa harap ni chef para makikita namin lahat ng kanyang niluluto. Ang bait naman din talaga at pwede naman din daw kaming mag-record or mag-video kaya tinignan rin namin yung opportunity. O diba, ang bait din naman nila. Dito kasi sa Japan ay hindi ka basta-basta pwedeng mag-take ng videos or photos. Kailangan talaga ay lagi kang nagpapaalam at minsan may mga karatula naman na nagsasabi kapag hindi ka talaga pwedeng mag-take ng video. Dito ay supportive nga sila at ang babait. Required nga pala na bumili ka ng inumin mo dito, hindi pwedeng water lang. Nung una, kami lang yung customers pero nang malapit na kaming matapos ay may mga nagdatingan na parang kami na nga lang yung nagsoda at water, yung iba alak talaga. Sorry na agad kasi kami ni Mr. Cruz ay hindi naman talaga mahilig sa alcohol. Na-enjoy naman namin yung gabing ito at nabusog talaga kami. Pagkatapos nga niya na ilaglakad-lakad pa kami, iniisip namin kung kakain pa ba dahil baka hindi na kami makabalik dito. Kaya sabi ko, ako naman na mag-try na magtanghulo. Ang lalaki naman talaga ng strawberry. Ito na yung itsura nung papauwi na. Busog na eh. Doon sang lupalop na ako nakalusot. Itsura. Nasa Totonburi pa din. Hindi na kami makahinga. Nagtanghulo. Anong sahod? Tumasis pa. Anong sahod? Gumastos pa nga naman. Nagtanghulo ako. Dito kami bumili. Bait siya. Hanggang dito na lang. Uwi na kami. Hanapin na namin yung station namin. Hindi namin tingin sa kumbat bukas. Yung bago. Yung nakakumbahan dito. Parang alis yung burger lang. Sali kami sa game. Kami bolong dito. Ayun, dito yung sa Alien Hotel lang doon.